At so yun nga pala mga bossing, ayan. So bali ito na yung update natin para sa ating Cavite project. Ayan. So bali nakikita ninyo, so meron na tayo ditong nakaabang na bubusan para bukas. Ayan. So bali naka-prepare na dito yung ating flooring, yung ating SOG for concreting pouring para bukas. So bali ang ginagawa ko na lang, tatapusin lang natin yung ating mga conduit pipe, yung installation para sa ating mga power or yung ating mga CO or yung ating convenience outlet. So ayan mga bossing. And then napapansin niyo may mga dowel tayo na nakalagay. And then mapapansin niyo rin mababa lang yung dowel na nilagay natin. So yung mga dowel na yan, kaya ganyan lang kakababa dahil gagamit tayo ng SRC panel. So bali yung dowel na ginagamit natin sa ating mga SRC panel is around 40 centimeters lang yung taas niya. And then meron siyang spacing na 30, and then kinakailangan alternate. So bali magkakaroon siya lang ng layout 60 centimeters ang kanyang pagitan sa kabilang side, and then 60 centimeters din naman sa kabilang side. So pag tiningnan nyo yun, magkakaroon tayo ng 30-30 alternate dowels. Ayan, so kabilaan. Para yung SRC panel natin, isusuksok natin dun sa pagitan ng mga dowel. And then tsaka natin itatali ng GI wire. And then, abangan nyo yung pag-install nyan mga bossing. Ayan, so bali dito, may mga rebars na rin tayong nakalatag. Lalagyan na lang natin ng spacing yan. And then bukas, bago natin buhusan, lilinisin muna ulit natin yung ating mga beams na yun, yung strap beam. Kasi may mga dumi pa siya, no? So, kinakailangan, hindi ko muna siya pinalinis ngayon. Bukas na kasi ongoing pa yung gawa. So, magkakadumi, pabalik-balik yung dumi. Kaya naman na bukas na natin ipapalinis to pag bubuhusan na. And then yan, meron na rin tayo ditong naka-install na water line para sa supply ng ating mga tubig, sa ating mga faucet, sa kitchen, mga gripo. Ayan, and then itong part naman na to, so habang binabakalan to, itong kabila, habang piniprepare to, itong kabila naman, ayan, inihahanda na rin to. Nagkakaroon na dito ng compaction and then pagpapatag ng ating backfill. Ayan, so nakikita ninyo, meron pa ditong tatampirin, no? And then itong kabilang side na to, ayan, natamper na nila to, so maganda na, na-compact na nila na maganda. And then, kukompakin pa ulit ito. So, pag nagpapakompak ako ng lupa, siguro maraming beses, depende sa kapal ng backfill na nilalagay natin. Ayan, so yan, ganda na, pantay na. And then, pinapakiramdaman ko rin kung matigas na yung lupa. Ayan, so pag okay na, compacted na, and then, na-cure na, nalaso na natin. Ayan, pwede na ulit natin siyang latagan ng polyethylene plastic. And then, babakalan natin para may prepare naman natin ulit sa susunod na pagbubuhos. Ayan, so bali itong floor na to, so kita nyo, buhos pa lang, kinakailangan, ipiprepare na natin mga bossing yung ating mga portion na may tubig sa flooring, kinakailangan lagi siyang nakadrop. Pag meron tayong mga porch, meron tayong mga CR, laundry, kinakailangan nakadrop palagi, minimum of 5 centimeters or 2 inches. Yung pinaka minimum na drop ng ating mga flooring dyan. So para yung tubig is hindi makakalabas doon sa main floor natin. Ayan, so yun ang pakakatandaan nyo mga bossing. Tsaka para pag nag-tiles tayo, hindi na tayo nakakaroon ng problema. So minsan kasi nakakalimutan ng iba, pag nag-flooring sila is dire-diretso, pantay-pantay. So ang reason nila, pag nag-tiles sa CR, hahabulin na lang sa setting, which is maling methodology yun mga bossing. So kailangan preparation pa lang, buhos pa lang ng ating flooring ay nakadrop na. So para hindi rin tayo mag-consume ng maraming materyales at hindi rin tayo mahirapan sa trabaho. Ayan, so yung ating mga preparation na ginagawa. And then ayun, sa may likod na yon, taas na nung ating CHB doon, no? Ayan, so tapos na to. And then eto bukas, pag natapos ang buhos nito bukas, ang araw bukas ay Thursday, within Friday, kakasahan na. Uumpisahan ko ng kasahan ng mga beams, itong ating portion na to. Yung may buhos lang, pero itong wala pang buhos, hindi pa natin kakasahan ng beams yan. Kasi yung ating each frame, mga scaffold na lubog sa lupa, mahirap kumilos. So gusto ko,
may flooring na. Ayan, pag nagko-construct kami ng mga bahay, kung susubaybayan nyo ang July Ems, lagi kaming nagfo-flooring muna. Ayan. So hindi ako nagpapa-slab, hindi ako nagpapabubong, hindi ako nagpapa-asintada, hindi ako nagpapagawa ng kung ano-ano hanggat walang flooring itong ating pinakabahay. Kasi mas mabilis yung trabaho kapag meron ng flooring itong ating kabahayan. Unlike kung lupa pa lang, mag-i-slab tayo, wala pang buhos. So yung mga tukod-tukod natin, may tendency na lumubog kasi nakapatong lang sa lupa. At the same time, yung pagkilos natin is nakaka-irita. Hindi tayo makakilos ng maayos. Lalo na kung uulan, maputik, ang hirap kumilos ng trabaho, mas bumabagal yung trabaho. Kaya naman, itong diskarte na to mga bossing, kung gusto nyong gayahin, nakadepende na sa inyo. Basta yung ating tips, yan, bibigyan natin kayo ng magandang tips sa pagko-construct ng bahay. Ganyan yung diskarte namin. Yung mga columns namin, tinatayo na namin, and then after na nakatayo na yung mga columns namin, tsaka kami magfo-flooring. Ayan, so para nang sa ganon, yung mga materials pati natin, na-maximize natin, especially yung halo. Ayan, kasi pag halimbawa, nagpasintada tayo, na lupa pa lang, yung mga halo, nalalaglag sa lupa, minsan hindi na nagagamit, which is sayang, di ba? Natatapo na. Unlike, kung may flooring na to, yung mga laglag na halo dyan, pwede pa natin ulit magamit. Okay, may re-recycle natin. So, yun yung kagandahan kapag may floor na. And then, syempre, yung pagkilos mo, paggawa mo, mabilis. Kasi maganda yung ground na tinatapakan natin. At so, yun mga bossing, so nag-start na nga tayo ng ating mga concrete pouring, ano. So, yun, nakita nyo, may hawak pa nga pala tayong sabon. Dahil tayo maglalaba habang mainit ang panahon. Ayan, so bali, itong part na to, ang ginagawa namin, kapag nabuhusan, syempre gagamit tayo mga boss ng concrete vibrator, ano? So huwag niyong kakalimutan yon. And then, pag medyo tuyo na, bubulihin or ibabapping. And then pagkatapos, wawalisan na lang. Ayan. So wawalisan natin para magkaroon siya ng mga groove or mga papasukan ng halo once na nag-tiles tayo. So para mas kapit na kapit. Ang ginagawa pat natin mga bossing, hindi tayo nagpapahalo dito sa mga flooring na yan. Kaya hindi matatabunan ng dumi yung mga ginawa natin na mga guhit-guhit. Yan, dahil gumagamit nga tayo ng ating mixing board. So yun ang huwag nyo kakalimutan mga boss. Huwag kayong magpapahalo sa mga flooring na nabuhusan na. Kasi kakapal ng kakapal yan. And then ang isa pa magiging problema natin, yung mga loose concrete na galing dun sa mga pinaghaluan, pag dumikit, hindi naman yun ganong katibay. So yun na yung nagkokos na para kumapak yung ating mga tiles. And then isa pa, dagdag trabaho. Ayan, so yung ating mga conduit pipe nga pala, makikita ninyo, yan, may ano siya, pinaso yung dulo, tapos binaluktot ko siya. Yan, pinisahan natin para hindi siya mapasukan ng halo or ng tubig kasi naka-expose nga yung mga conduit pipe natin sa weather, no, sa init, ulan. So ayoko mapasok ng dumi at saka ng tubig kasi i-stackan na ng tubig yan. Ayan, and then yung ating mga dowel para sa SRC panel, yan, nakikita ninyo, naka-prepare na rin. Itong part na to, master bedroom. Yan, and then may makikita kayo doon na wala pang buhos kasi yun ay porch, open yun. So naka-drop yun para hindi pumasok yung tubig, no. And isasabay na lang natin yung buhos dito sa may CR na side at saka dito sa may natitirang dalawang kwarto at saka itong sa may hallway. Yan yung ipiprepare natin susunod once na matapos yon. And then ipapakat na naman natin yung mga I-beam para sa beams. And then bukas, ayan, magwe-welding na tayo nung ating mga biga. Ayan. So yun mga boss yung ginagawa natin, no, yun. So papatuyo-tuyo lang ng konti. Pag may nakita kayong cracks doon sa mga buhos, kasi hindi may iwasan niya minsan, sobrang init, no. So pero yung mga cracks na nangyayari diyan, minimal lang kasi kaya meron niyang ano, 'di ba? Yung pinakita ko sa inyo, meron niyang polyethylene plastic. So hindi agad na-absorb or natutuyo yung tubig. Dahil hindi nasisipsip ng ground, ng lupa. Ayan. So yung kagandahan pag may polyethylene plastic, hindi porsado na natutuyo yung mga concrete mix natin. Ayan. So yan, wawalisan lang yan. Mamaya pag natuyo, yung konti na lang yun. And then
kung maaga matatapos sila, ito, ipapatamper natin to na mabuti. And then padadagdagan natin yung mga part na mabababa pa, yung malalalim. Ayan, para hindi masyadong pakapal yung buhos. Bali yung buhos nga pala natin dyan, yung ating slab is 4 inches. Yon. So bali yung kung magbubuhos tayo, dapat kinakailangan minimum thickness ng ating mga flooring sa mga ating SOG is 4 inches. Minimum yun dapat mga bossing, or depende sa design ni engineer at ni architect. Ayan. So yun ang wag niyong kakalimutan. And then syempre yung rebars naman, yung reinforcement ng bakal natin, nakadepende naman yan sa schedule ng ating plano. Ayan. Yung design ng halo natin dito is 1, 3, 4. 1 cement, 3 sand, and 4 gravel. And then yung tubig mga bossing, kinakailangan wag masyadong maraming tubig. Wag yung sobra-sobra sa tubig. Kasi masama yung ang halo natin ay sobra-sobra sa tubig. Nagkokos yan ng segregation or yung tinatawag na bleeding of cement. Yan. Pag nagkaroon ng bleeding of cement, doon na magkakaroon minsan ng segregation, and then yung tibay ng ating halo is bumababa na kasi maraming ang tubig. So hindi rin maganda na sobra-sobra sa tubig. So kinakailangan meron tayong sapat na takal ng tubig, depende sa design ng ating halo. Ayan, so wag naman yung sobrang tuyong-tuyo, no? Yung kinakailangan sakto lang. So gagawa tayo ng tutorial video about sa paggagawa ng tamang mixing ratio ng tubig, sand, aggregate, cement sa mga concrete mix. Ayan. Tsaka huwag niyong kalimutan gumamit ng concrete vibrator mga boss para nababibrate, nababuti yung ating halo. So para maiwasan natin yung mga honeycomb, and then para masiksik mabuti yung ating halo. So wala siyang air pockets, kasi minsan nagkakaroon ng mga air pockets yung ating mga concrete mix, yung mga buhos kapag hindi siya nababibrate. At so yun na nga mga boss, yung nabuhusan natin kahapon na flooring. Ayan, so medyo ano na siya, matigas na siya. So ang gagawin natin, pag nabuhusan natin ganyan, didiligan natin. Kasi babad siya sa tirik ng araw, so kinakailangan nating basain. So para hindi siya magkaroon ng mga cracks. Ayan, para hindi siya mapuwersang matuyo. And then dito, yung kita nyo, ongoing naman yung paglalagay ng polyethylene plastic sheet natin dito sa part na to, para sa susunod nating concrete pouring. Ayan. And then dito, yan, ongoing din yung mga pagtatamper, pagko-compact ng lupa habang nilalatagan ng plastic tong kabila. Ayan. So bali yung payo natin sa inyo mga boss, pag ganito mga backfill, pagkatapos medyo mataas, ang gagawin nyo, pag magtatambak kayo, layer by layer ang pagko-compact. Huwag nyong tatambakan pupunuin bago kukompakin. Gagawin nyo, lagay muna kayo ng konti, tapos compact. Lagay kayo, compact, lagay kayo, compact, and so on hanggang matapos, hanggang mapuno. And then, ma-reach natin yung eksaktong level ng ating lupa. Ayun, so para nasisiksik ng mabuti yung ating lupa, yung backfill. Ayan, and then, ayun, nakita ninyo, may mga I-beam na tayong nakalagay doon sa flooring, no? Dahil mamaya, mag-i-install na tayo. Magkakabit na tayo ng ating mga beams. Pala ito yung pinapakita at tinatanong sa atin ni Sir Angel, yung puno. Ayan, so actually malayo naman yung puno ng acacia or ipilipil acacia. Ayan, medyo malayo naman siya. Ang problema lang natin yung mga sanga. Ayan, kasi yung mga sanga ay naandito na sa loob ng property. Ang magiging problema nito yung mga damo, dahon na magiging cost ng pagbara ng gutter natin. And then siguro para maiwasan natin yon, siguro yung cutter natin lalagyan na lang natin ng screen para hindi makapasok itong mga dahon. Kasi maraming puno pa dito mga boss yan. Lalong-lalo na doon may ano tayo doon, inside gutter. And then gagawa tayo ng malapad na gutter doon sa part na yon. Para ma-secure natin na walang bara or tulo. Ay, napakahirap naman talaga pag may inside gutter, no? Napakalaking problema. Masakit sa ulo pag may tulo.